Yung nagawa mong solusyon ay umiwas na lang para mas makaiwas ka dun sa malaking kasalanan na kapag kinausap mo, baka kainis ka lang, masabihan mo ng hindi masama. Ipanalangin po natin sa Diyos na kumbaga, Panginoon, ito po yung naisip ko na solusyon para naiwas ko yung sarili ko sa galit, na makagawa ka pa ng ibang pagkakasala sa tao ngayon. Ang Diyos naman po nakakaunawa. Yung motibo mo ay ganung bagay, alam po ng Diyos na mabuti pa din yung gusto mo para sa sarili mo, as long as pinatawad mo yung tao. Ano po? Kaya bilang isang Kristiyano, kailangan hindi po tayo nag-worry sa ating mga sarili. Kasi yung mga madalas lang naman na tinutukso ni Satanas, yung mga katulad niya natin na meron ng pananampalataya na mabigat, meron ng ugat. Ugat na tayo dito sa pananambahan natin. Kaya mas ramdam natin yung mga ganitong temptations. Ano po? Pero pairalin pa din po natin yung ating mga naririnig dito sa ating mga mangaral, especially kay Brother Willard, na madalas nating naririnig yung mga paksa na magaganda. Kailangan pa din po natin na isaalang-alang po yung mga ganung bagay sa pagkakataon na feeling natin makakagawa tayo ng pagkakamali. Kasi tayo din naman po yung magsasuffer ng ganong consequences kapag itinuloy natin. Tsaka makakaramdam din tayo ng guilt na pagsisisihan natin kapag nagawa na natin isang bagay, which is hindi na natin maibabalik pa. Yun. Ang gagawin na lang natin, iingi ng tawad sa Panginoon, tapos mamaya makakagawa ulit ng ganong pagkakasala. Hindi po dapat natin inuugali yung ganong bagay. Kung maaari, umiwas po tayo hanggang kaya po natin umiwas na gumawa ng ganyang bagay. Pangalawa po, ayan. Dapat aware po tayo kung kailan tayo natutukso, sa anong bagay tayo natutukso, sa anong pagkakataon tayo makaka-encounter ng iba't ibang temptations para po ma-ready din natin yung ating sarili. Halimbawa, alam na natin na matutukso tayo kapag galit tayo. O, mas mabuti na lang po siguro na gawin na kapag nagagalit ka, manalangin ka na lang o nasa isang sulok ka, mas pairalin mo yung pagtitimpi. Ano po, may mga ganun pong pagkakataon. O kahit sa ibang bagay naman po na minsan, kasi matagal na rin naman tayong nasa pananambahan, dapat mas kilala na natin yung mga sarili natin kung saan ba tayo mas makaka-encounter ng mga temptations. Ano po. Kasi yan din yung weapon natin para maingatan natin yung ating sarili sa paggawa ng kasalanan. And yung sinasabi nga sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 27 na huwag mo bigyan daan yung jablo sa isip mo o sa iyong puso. Ito yung sinasabi sa aklat ng Ephesians. At dito din po sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 17, ganun din po yung talata na pinapahiwatig ko dito. Sa Kawikaan po, chapter 16 verse 17, ganito po yung sinasabi. Chapter 4 verse 26 pala. Sorry. Sa Proverbs chapter 4 verse 26 to 27, papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman. Iwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Tulad po ng sabi natin kanina, yung tukso ko, is nandiyan lang sa tabi-tabi, pwedeng nasa kaliwa, nasa kanan, nasa likod, nasa harapan mo. Ngayon, kung alam mo kung ano yung mas tamang gawin, maliwasin mo kung nasan mo yung tukso. Sabi dito, kung nasa kanan yung pagkakasala na pwede mong magawa, so, kumaliwa ka, kung nasa kaliwa, sa kanan ka. Ganun po yung gampanin natin bilang isang Kristiyano. Ano po? Sapagkat napakahirap na sa tuwing tayo ay makaka-encounter ng mga ganong pagkakataon, tayo ay kumakagat din agad. Ano po? Panghuli po ay yung pinaka-importante sa lahat,
yung pananalangin. Ito naman po yung pinaka-importante talaga. Request granted. Kailangan po nating manalangin. Sabi nga ni Brother Nelson, yung pananalangin naman is kahit nasaan ka. Minsan niya kahit nasa CR ka daw, pwede kang manalangin. Kahit sa anong pagkakataon. Sa mga ganitong pagkakataon po, napaka-importante ng pananalangin. Ito po yung mga pwede nating gawin para mas malis na gumawa tayo ng mga bagay na kakagat tayo sa mga ganong temptations. Sabi nga nung kanta kay Gary Valenciano, kung natutulog ba ang Diyos? Hindi po. Kaya anytime, patuloy tayong manalangin na iiwas yung ating mga sarili sa mga ganyang pagkakataon po. Hindi ko alam kung may tatay ko si Brother Lee sa So, yun na lang po, tatapusin ko na lang yung paksa ko dito. Wala sa mga napalasahan tayo. Ito po sa panghuling talata. Sa aklat ng Psalm chapter 50 verse 15 ay ganito po yung sinasabi patungkol po dito sa Psalm chapter 50 verse 15. Mabasa na lang tayo. 50. Ito po, Psalm chapter 50 verse 15. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kapagabagan at ililigtas kita at iyong luluwan hatiin ako. So, ito po yung sinasabi ng Diyos na every time na nasa pagkakataon ka na kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng desisyon na mas maayos, ng desisyon na hindi ka pagka hindi mo tataliwasin yung bagang kasulatan, yung paniniwala mo bilang isang Kristiyano, yun po yung mas mabuting gawin. At isang talata pa po bago tayo magtapos sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 12. Ganito po yung nakasulat. Mapalad ang taong nagtitiis sa tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. So yun po yung pangako ng banal na kasulatan. Paulit-ulit din naman natin tinatalakay yun ang mga ngaral dito na siyang layunin natin yung eternal life kung bakit natin ginagawa yung mga ganito bagay. Ano po? Yun lang po sa umagang ito, sana sa susunod na pagkakataon sa first week, yung iba po naming mga kaklase ng mga ngaral ay makatayo na rin po. Tulad po ni Brother tayo sa ng Brother dito, baka po sa susunod tatayo na rin sila. Yun lang po sa umagang ito, maraming salamat po sa maraming salamat po sa turong aral na ginahagi sa atin ng ating kapatid. At tayo papatuloy sa ating gawain sa pagputol-putol ng tinapay at pagputol ng saro. Tayo po muli gumawit sa page 300. Page 300 po.